magre-recycle tayo ng mga notebook kasi pasok ka na sa Lunes. So, para makatipid sa notebook. Kasi ang dami pang sulatin yung ano. Ayan. Yan. Maninipis pa lang. Kakaunti lang ang nasulatan. Kaya, ganito yung gawa namin noon. Nung kami mga bata pa. So, gagawin ko. Nagre-reklamo nga yung anak ko. Kasi sabi, Mama, hindi bago yung notebook ko. So, sabi ko, ay hindi naman lahat. Ibibili naman kita ng bago. Kaso lang, yung iba, i-recycle ko kasi sayang din. Pumayag naman siya, tinanggalan niya na yung mga plastic para ano, tapos pagka ano, di ko kuberan ko na lang ng panibago, meron naman dyan plastic cover. Ganito ginagawa namin dati guys, di tatanggalin muna namin tong mga tali, yarn, tapos bubuklatin. Kung noon nga, mura ang notebook, ganito ginagawa namin para makatipid. O, edi ngayon, ang mahal-mahal na ng bilihin, pati ng notebook. Kaya, para makatipid, di gagawin ko to. Baka makakakuha pa ako dito ng 1, 2, 3, 4. Baka mga 5 notebook ang magagawa ko dito na ma-recycle ko. So, kapag nakalima ako, edi 12 yata ang kailangan nila. At least, 7 na lang ang gagawin ko, diba? Tsaga-tsaga lang. Sino dyan guys ang relate na naggagawa ng ganito nung mga high school pa kayo or nung nag-aaral pa kayo? Comment kayo dyan kung kayo nakaka-relate. At sa mga hindi naman nakarelate, panoorin nyo kung paano makakatipid ng notebook. Ayan. Buti na lang maingat sa notebook yung anak ko kasi tingnan mo naman yung pabalat niya. Halos hindi siya nagalaw. Alam mo yun? Yung maganda pa rin siya kahit ano. Ang ganda niya pa. Hindi nasira. Ito yung notebook niya nung grade 5 kasi ngayon grade 6 na siya. Kapag sa iba kasi, yung sa grade 1 hanggang grade 4, yun yata yun yung composition at saka writing. Hindi mo siya pwedeng i-recycle kasi 'di ba yun yung nakatiklop lang, yung composition at saka writing. Pero kapag gantong spiral na, pwede mo nang gawing recycle yung notebook na ganito. Mas maganda pa nga to guys kasi ikaw ang masusunod kung ilang page ang gusto mong maging laman ng iyong notebook. Kasi karamihan sa notebook ay maninipis na, kaya kapag halimbawa mga third grading na, nauubos na yung notebook niya, kaya nabili kami ng bago. Tapos ito yung mga bago nung mga pa third grading na, halos kakaunti lang yung nasulatan. Kaya sabi ko, naisipan ko, nga pala, hindi pa ako nakakabili ng mga notebook niya kasi nga, baka bukas pa or hindi ko pala. Hindi pa. Kasi, syempre, may mga inuna ako. So, ito muna. Recycle para pansamantala. Nung una, ayaw niya kasi baka daw nakakaya daw kasi magiging luma daw yung notebook niya. Sabi ko, hindi naman niya mapapansin na luma kasi papagandahin ko naman ang pagkaka-recycle. So, ayun, pumayag siya. Tumulong pa nga siya kanina eh. Nakakatuwa nga guys yung mga anak ko kasi ganun. Yung hindi sila mga materialistic. Yung basta't may ganun, basta't ayos pa naman, kahit hindi bago, payag naman silang pumasok. Ganyan guys. So, yung may mga sulat, tatanggalin lang natin. Ayan. Tapos, yung walang sulat, kukunin natin yung mga walang sulat. Ayan o. Ayan guys. Ganito kakapal pa ang natitira sa bawat isang notebook. Halos kalahati siya. So, pagsasama-samahin ko yun mamaya. Tapos, bibilangin natin kung bali, gagawin ko is 100 pieces bawat bawat isang notebook. So, ayun guys, na lahat ko nang nabuklat yung mga notebook at ito lahat yung nakuha natin. O, ayan. Ito yung nakuha ko sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa 8 notebook, ito lahat yung nakuha ko.
So, bibilangin ko to isa-isa guys kung ano. Tapos, gagawin ko 100 pieces per notebook. Bilangin na natin. Pwede nyo naman to guys na hindi bilangin kung gusto nyo. Ang sa akin lang, gusto ko kasing bilangin. Ganun kasi ginagawa namin noon eh, binibilang namin. Para pantay-pantay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1. Sobrang isa. Dito na natin siya. Para sakto lang lahat. Diba? Dalawang notebook to. Yung pinagkuhaan ko. Ayan o. Tamo. Dalawang notebook lang siya. Ayan o. Pero, kinuhaan ko na dun sa isa kanina. Tapos ngayon, kinuhaan ko na nung isa kanina. Tapos ito. Tapos sakto pa siya. Sobra pa siyang isang piraso. Bali, 2 notebooks na. Ayan. Next. 4 lang pala siya guys, yata ang magagawa ko. Sobra na to sa 100 yung iba. Kasi yung isa, binilang ko na yun, 107. Sa pantahi naman guys, dito, sa pantahi nito, pwede namang ito pa rin ang gamitin nyo na new yarn. Pero kung may bago kayo, pwede namang bago na para mas maganda. Kaso ngayon, wala naman ako nabiling bagong yarn. Kasi bigla ko lang ito naisipan. So, ito na lang gagamitin ko ulit. Kaya hindi ko sinira kanina. Tapos yung pantusok, gagawa na lang ako. Kasi wala din akong malaking karayom. O sana kahit sana yung ano ba. Yung sanang spring din ito, yun din ang pwedeng gamitin. Gagawa na rin lang ako ng ito, matigas na plastic to guys. Gagawin ko na lang pantusok. Lagyan na lang natin ng ano. Para-paraan na lang para magawa natin. Bali, 4 lang naman yung tatahiin ko kaya pwede nang gumawa ng ganito. Ayan. Ayan. Tapos, lalagay natin dito sa gitna yung yarn. Ganyan, oh. Ipitin. Ayan, oh, ganyan. Ipitin. Tapos, ganyan. Ay, shit. Ayan. Tapos, tahiin na natin. Pantayin lang natin dito na yung mga butas niya pantay-pantay dyan. Tapos, dito tayo sa taas magsisimula. Tusukin na natin. Ayan. Ayan. Pasensya na guys, madilim wala kasing kuryente dito sa amin ngayon eh. Ayan. Tapos, ibabalik mo lang. Ayan. Dahil ang pagtahi nito guys, yung una, pero ang medyo mahirap lang mamaya pagpabalik na. Kasi pagpabalik na, dahil bukas ang ating pantahi. Maganda sana kung yung karayom na malaking butas. Dahil ito, bubukas ito. Mahihirapan tayo pagpabalik mamaya. Kasi meron ng laman na yarn. Oh, di ba guys, ang bilis lang. Tadin! Sabay tayo, nangangarap na nakaan sa atin. Ang napalipas, at ibabalik sa atin. Guys, o, mo. Tapos pagdating dito sa dulo, ganyan. Papaikutin mo lang ng ganyan. Tapos, ibabalik mo na dito. Yan. Hindi na kisarado dito. Kapag ganyan, nasukot. Yan. Yan. Diba? Yan. Tapos, pabalik naman. Bitin na yung tali. Ayan. Bitin na yung tali kasi mas makapal kasi yung ginawa ko ngayon kaysa dun sa original na kapal ng dati. Parang alam ko guys is ano eh. Ayan o. Approximately 80 leaves. 80 leaves lang pala yung original na notebook. Yung talagang pag binibili. Ito yung 100. So,
Mas makapal. Kaya yung tahi niya, bitin na. Dudugsungan ko na lang mamaya. Yan, bitin na. Okay lang naman yung dugsungan. Haba naman. So, mahirap pag may dugsong, mahirap din lumsot. Patuloy na natin yung eksaktong haba. Siyempre may sobra kasi pampalawit. Maganda yung may palawit, may design. Dulo guys, papaikutin mo uli ng ganyan para may sarado siya bago nyo ibuhol ganyan. Ayan. Ayan. Tapos na. May notebook na. O, diba? Mukha pa rin bago. Magbabalot naman tayo ng notebook. Oh, parang ako may stiff neck ah. Hindi ako sinadya. Puro ka lang higa. Oh. Ina ko lang. Ano kay? Pwede mo ba? Tiyan, mukha na siyang bago. Tingnan daw. Pero aka na. Aka yung bago mo. Bago, tingnan mo naman yung bago. At Ito yung bago. Bago versus luma repair, di ba?